Magbalita Steve Ras. Sa mga detalye, unahin po natin ang buena manong balita. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Live weather update. Makakausap po natin si Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Chanel. Si Steve Ras po. At magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon naman po, wala pa rin naman tayo minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayo currently na shear line or yung salubungan po na mainit at malamig na hangin. Nagdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Aurora. Katulad din po yung nabalita niyo po kanina dito po sa nangyari po sa Oriental Mindoro, pati na rin po dito sa may Palawan. Samantala yung easterlies natin, naasahan din po natin patuloy po rin po ito magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito naman po sa may Caraga. For Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, rest of Central Luzon at Calabarzon, inaasahan naman po natin ang maulap na papawiri na may mga pag-ulan po tayo. Dulot naman ito ng northeast monsoon. Para naman sa nalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains, isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon po meron tayong nakataas na gale warning dito sa northern seaboard po. Northern Luzon seaboard po natin, pati na rin po sa Central Luzon, western at eastern seaboard ng southern Luzon, pati sa eastern seaboard ng southern Luzon at Visayas. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po sa ngayon po malaot dito po sa nasabi po nating seaboard, tulad po ng matataas po na alon at yung dulot po ito ng northeast monsoon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa weather forecaster. Live weather update. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Radyo 630 Balita, mga kaserbisyo. Isa ang napaulat na nawawala sa pag-ulan at pagbaha sa Nauhan Oriental Mindoro dahil sa epekto ng amihan at shear line. Patuloy ang paghanap sa 47 anyos na mangyan na inanod ng rumaragasang ilog sa barangay Banuton sa bayan ng Baco. 24 na barangay ang lubog sa baha kung saan aabot sa 5 talampakan ang tubig sa ilang lugar. Mapaw mga ilog ng Alag at Karayrayan dahil sa halos 2 araw na pag-ulan. Suspindido ang pasok sa lahat ng level ngayong araw sa Baco. Samantala, binahari ng ilang bahagi ng bayan ng Aborlan sa Palawan. Inilikas sa mga apektadong residente, hindi madaanan ang National Highway at tulay sa sitio Maasin dahil sa taas ng tubig. Sa Puerto Princesa City naman, inilikas ng mga pulis sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa barangay San Jose. 6 na barangay sa Puerto Princesa City ang binaha dulot ng pag-ulan. Dahil naman sa inaasahang patuloy na mararamdaman ang masungit na panahon ngayong araw, suspindido ang klase sa lahat ng level sa Puerto Princesa City, diyan po sa Maynara, Aborlan at Sofronio Española. Wala rin pasok sa mga opisina ng gobyerno sa Puerto Princesa at Nara. Radyo 630 Balita. Sa ibang balita naman, nakaamba ang kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Posibleng bumaba ang presyo ng diesel at kerosene ng 20 centavos kada litro habang 10 centimos naman sa gasolina. Posible ring walang rollback dahil kakainin lang ito ng freight cost o yung premium costs at iba pang ipinapataw ng mga oil company. Radyo 630 Balita. Inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang hirit ng mga panadero na magtaas ng presyo ng Pinoy Tasty at Pandesal. 3 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa 450 gram pack ng Pinoy Tasty habang 2 pesos and 25 centavos sa isang supot ng 10 piraso ng pandesal. Paliwanag po ng DTI, inaprubahan ang hirit ng ilang manufacturer na magtaas ng presyo dahil sa mahal na gastusin sa raw materials. Pusod niyan, mahigit 40 pesos ang presyo ng Pinoy Tasty habang 25 pesos sa pandesal. Radyo 630 Balita.
Handa na ang Commission on Elections sa magsisimula ng campaign period bukas sa mga kandidato sa pagkasenador at party list groups. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni COMELEC Chairman George Edwin Garcia na tututukan ng poll body ang posibleng paglabag ng mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign material, issue ng vote buying, pag-abuso sa paggamit ng resources ng gobyerno at paggamit o paglabag sa Fair Elections Act. Ayon kay Garcia, 120 minuto kada TV station ang pinapayagang campaign ad para sa mga kandidato sa National Post at 180 minuto naman kada himpilan ng radyo. Hindi pa kasali sa regulasyon ang mga tumatakbo sa lokal na posisyon na sa Marso 28 pa ang simula ng kampanya. Radyo 630 Balita. Babaklasin ng COMELEC ang mga campaign paraphernalia na nakakabit sa mga hindi tamang lugar bago ang pagsisimula ng campaign period sa mga tatakbo sa national election sa Mayo. 70 araw ang campaign period ng mga kandidato sa pagkasenador at party list election simula bukas, habang ang mga tatakbo sa local elections magsisimula sa March 28 ang 45-day campaign period. Sinabi ni COMELEC Chairman George Edwin Garcia na binabantayan at tatanggalin ng komisyon ng mga campaign paraphernalia na nakakabit sa mga hindi tamang lugar. Hindi naman gagalawin ng COMELEC yung mga nakakabit sa mga private property base na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Pinalalahanan ni Garcia ang mga kandidato na pagsabihan ang kanilang mga tauhan na sumunod sa Fair Election Act at ilang alinuntunin sa mga kampanya, kabilang na ang paggamit ng biodegradable materials. Radyo 630 Balita. Alas 4 na po ng madaling araw, alas 4:09. Gising bangon na po, Lunes may pasok. Naniniwala ang ilang miyembro ng 11-man House Prosecution Team na malakas ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. 7 articles of impeachment ang nilalaman ng ika-4 na reklamo na nilagdaan ng mahigit 200 kongresista at ipinadala sa Senado para sa paglilitis. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na kabilang sa mga malalakas na kaso laban sa Vice Presidente ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Iyon din ang umano'y paglustay sa confidential funds ng DepEd at OVP. At sinasabing panunuhol sa mga DepEd official. Tumanggi muna si Chua na sagutin kung ilang bank accounts ang posibleng ipabukas at bubusisiin sa paglilitis. Naghahanda na rin sa impeachment trial si Batangas Congresswoman Jervil Luistro na kabilang din sa House Prosecution Panel. Handa rin si Luistro na muling makaharap si dating Pangulong Duterte sakaling maging miyembro ito ng defense team ng anak na si Vice President Duterte. Radyo 630 Balita. Naniniwala si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na kung gugustuhin ng Senado, pwede nitong talakayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa special session ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Carpio na pwedeng magpatawag si Pangulong Marcos Jr. ng special session ng 2 kapulungan ng Kongreso para talakayin ng mga senador at kongresista ang 2025 national budget. Ituan niya ang magiging daan para magpulong ang Senado bilang isang impeachment court kung gugustuhin ng mga senador. Aminado naman ang dating maestrado na hindi maaaring makialam ang Korte Suprema at atasan ng Senado na simulan ang paglilitis kay VP Duterte sa pamamagitan ng writ of mandamus o written order. Pero malinaw niya ang isinasaad ng saligang batas na dapat kaagad dinggin ng Senado ang verified impeachment complaint sa oras na maihain ito. Radyo 630 Balita. Hoy, magandang umaga. Alas 4:11 pa lang po, 1,000 na ang nakikinig at nanonood po sa atin dyan po sa ating YouTube channel na Teleradyo Serbisyo. Magandang umaga po. Binatikos ng isang eksperto ang pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na gawa-gawa lang at wala sa opisyal na mapa ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director, Attorney J. Batombakal, na posibleng may mas malalim na pinanggalingan ng pahayag ng kongresista sa mistulang pagsusulong ng interes ng ibang bansa na umaangkin sa teritoryo ng Pilipinas. 2012 pa niya opisyal na ginamit ng pamahalaang Pilipinas ang terminong West Philippine Sea sa ilalim ng administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino at nakasaad na rin ito sa Maritime Zones Act ng Pilipinas. Una ng binatikos ng Philippine Coast Guard ang pahayag ni Marcoleta. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na gusto lang kumuha ng atensyon ni Marcoleta
na tumatakbo naman sa pagkasenador sa midterm elections. Radyo 630 Balita. Kayo ba mga kaserbisyo, ano po ang inyong anong inyong komento, reaksyon? Yung nga po sinasabi ni Marcoleta na yung West Philippine Sea daw ay gawa-gawa lang. Sige nga, mag-comment nga kayo. Samantala, suportado ng National Maritime Council si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang paninindigan sa paggiit at pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa NMC, determinado ang konseho sa paglaban sa panghihibasok ng anumang bansa at hindi magpapatinag sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas na naayon sa international law. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na babantayan ang karapatan ng bansa sa pag-inaagawang teritoryo sa harap ng iligal na pagpasok ng mga barko ng China, kabilang ang itinuturing ng monster ship sa karagatang sakop ng Zambales. Dagdag ng NMC, mananatili ang delegasyon ng Pilipinas sa payapang pagresolpa sa gusot sa West Philippine Sea at hindi titigil na ipagtanggol ang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas. Radyo 630 Balita. Pinapangambahang tumaas ang pasahe sa EDSA busway kasunod ng planong privatization ng gobyerno. Sa programang o sa panayam ng programang Balita Antimano, sinabi ni Commuters of the Philippines President Julius Dalay na kailangang isipin ng gobyerno ang magiging epekto sa mga ordinaryong commuter ng planong isa-pribado ang EDSA busway. Problema anya sa mga commuter kung magiging kapantay ng pamasahe sa bus ang pasahe sa tren. Muli ring nanindigan si Dalay na importante ang busway at hindi ito dapat tanggalin. Radyo 630 Balita. Naniniwala naman ang grupong Passenger Forum na hindi uubra ang plano ng pamahalaan na saluhin lahat ng MRT3 ang mga pasaherong gumagamit ng EDSA busway. Ito pa nga lang hindi pa isa sa pribado yung EDSA busway. Nakita niyo naman po kung gaano karami ang sumasakay sa MRT, no? Lalo na pag rush hour, talagang pasok, talagang siksikan. Kaya paano pa kaya kung tanggalin na yung EDSA busway, ano? Masasaluban ng MRT ang mga pasahero, yung bulto ng mga pasahero, lalo na pag rush hour. Pagdating po ng alas 6 hanggang alas 8 at alas 5 onwards ng hapon, good luck po sa mga pasahero. Pero sinabi ni The Passenger Forum Convener Primo Murillo sa programang Balita Antimano na magkaiba ang ruta ng busway at MRT3. Correct. Mas mahaba niya ang busway at hindi umaabot ang linya ng tren sa Monumento sa norte at Pitec sa south. Dagdag pa ni Murillo, 24 na oras din anya ang operasyon ng busway kumpara sa biyahe ng MRT3. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo. Alas 4:15 na po ng madaling araw. Good morning po sa mga humihigop po ng may init na kape ngayon, ha. Sa may pasok po ngayong Monday morning. Ang bilis, no? Parang yung Sabado-Linggo. Parang dumaan lang. Parang saglit lang. Ano yun? Ba't sobrang bilis ng Sabado-Linggo? Pero nakapagpahinga ho ba kayo mga kaserbisyo? Dahil ngayon pong Lunes ay sasabak naman po ulit tayo sa panibagong linggo. Magtatrabaho na naman tayo, of course. Gising bangon na, wag po pupungas-pungas. Sa mga may pasok po ng alas 6 o alas 7, dapat po ay bumabiyahe na kayo ng maaga kung malayo po ang inyong pupuntahan. Lalo po doon sa mga may pasok sa eskwelahan. Gising bangon na. It's February 10 na, 4 days na lang. May araw na po ng mga puso. Kamusta po inyong paghahanda? Pero pag-uusapan natin yung sa mga susunod na araw. Pagka malapit na, no? Pero ngayon po, gising bangon na po muna sa mga may pasok at humigop na po ng mainit na kape. Oy, ito, magandang umaga po muna kay Nancy Velasquez. Watching po from San Ildefonso, Bulacan. Magandang umaga. Diyan po sa mga taga Rosario sa Pasig kay Gemma Chico. Good morning. At syempre po dyan po sa mga taga Aurora Isabela Province, good morning po. Good morning! Magandang umaga po sa mga taga Paranaque at sa Zamboanga Sibugay. At dyan po sa Santa Maria sa Laguna at sa mga taga Pangasinan. Watching daw po from Israel sa Pangasinan. Magandang umaga din po sa ating mga kaserbisyo dyan po sa Isuran, sa Sultan Kudarat. Good morning sa mga taga Aurora Isabela Province at Dasmariñas City, Cavite. Good morning! Good morning! At dyan po sa may Santa Rosa, Laguna. Magandang umaga po sa mga nag-overnight work at yung mga pauwi pa lang po galing trabaho.
At syempre po yung mga bumabiyahe natin mga motorista, mga tsuper, magandang umaga po. Good morning. Ingat po tayo sa itong mga biyahe ngayong morning ha. Ito. Sa oras po natin 4:17 ng madaling araw, dyan lang po kayo mga kaserbisyo. Ang dami agad nanonood, ano? Dami nakantabay sa amin pong pagbabalik. Love Triangle. Tinututukang anggulo sa pamamaril sa isang lalaki sa Iloilo. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape na! Mainit na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasati ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin Alchico at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 091927833000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes Alauna ng hapon. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano.
Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Ras. Sa Radyo 630 Balita. Serbisyong pangkalusugan. Alas 4:22 ng madaling araw sa ating serbisyong pangkalusugan, target po ng Department of Health o DOH na mabakunahan sa mga susunod na taon ang 70% ng mga bata sa bansa. Sa ulat ng kagawaran, mahigit 1 milyong bata pa lang ang fully immunized laban sa mga sakit, habang higit 140,000 iba pa ang completely immunized. Dagdag ng DOH, mahalagang mapigilan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa pagbabakuna at hinikayat ang mga magulang na makipagtulungan para maiwasan ang anumang outbreak. Serbisyong pangkalusugan. Agri-Serbisyo. Magandang umaga po sa ating mga kaserbisyong magsasaka, sa ating mga kaserbisyong mangingisda na nagkakape ngayong madaling araw. Ito sa ating pong agri-balita, namahagi ang lokal na pamahalaan ng Curimaao, Ilocos Norte ng mga libreng life insurance sa bawat pamilya ng mga magsasaka at mangingisda. Abay, napakalaking tulong po nito. Ayon kay Curimaao Mayor Edward Kilala, layo nito na bigyang pugay ang trabaho at kasipagan ng bawat magsasaka at mangingisda na siyang nakatutulong para mapalakas ang kanilang lokal na ekonomiya, gayon din ang food security. Tumanggap ang mga benepisyaryo ng cheque na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Nabuo ang insurance coverage program katuwang ang Philippine Crop Insurance Corporation at Curimaao Municipal Government. Yan po ang ating Agri-Serbisyo Balita ngayong pong February 10, 2025. Agri-Serbisyo. Tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita sa oras po natin 4:24 ng madaling araw. At sanahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Unahin po natin sa Iloilo. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng dating karelasyon ng kanyang live-in partner sa Santa Barbara sa Iloilo. Kwento ni alias Maymay, nag-uusap ang sospek at biktima sa kanilang bahay nang bumunot ng baril ang salarin at 8 beses na pinagbabaril ang biktima. Nakatakbo palabas ng bahay ang biktima pero sinundan pa rin ito ng sospek at muling pinaputukan. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa nakatakas na sospek. Radyo 630 Balita. Sa Hulo, patay ang Assistant School Division Superintendent ng Sulu matapos pagbabarilin ng armadong lalaki sa bayan ng Hulo. Ayon sa Baram Regional Police Office, tama ng bala sa ulo ang kinamatay ni Sonatria Dandun Gaspar. Palabas ng kanilang compound ang biktima ng baril ng pinaniniwalaang hired killer na armado ng kalibre 45 baril. Iniimbestiga ng pulis ang pagkakakilala ng sospek at posibleng motibo sa krimen. Radyo 630 Balita. Magandang madaling araw mga kaserbisyo sa ating pong 2.2 million viewers. Magandang umaga po. Ito pa sa Cotabato Province naman, patay ang opisyal ng MILF matapos pagbabarilin ng mga hindi nakilalang sospek sa sitio Amana sa bayan ng Pikit. Naglilinis ng sasakyan sa tapat ng bahay si Johnson Endil nang lapitan at pagbabarilin ng mga sospek. Si Endil ay MILF Liguasan Area Secretary at Municipal Chief ng Bangsamoro LTO. Kinundina ng mga opisyal ng Bangsamoro ang pamamaslang kay Endil. Radyo 630 Balita. Sa Cotabato, patay ang 13 anyos na binatilyo matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng gusali ng Kidapawan City National High School sa Cotabato. Kinilala ang biktima ni si John Lloyd Bedua. Walang nakikitang foul play ang Kidapawan Police sa pagkamatay ng binatilyo. Radyo 630 Balita. Sa Laguna naman, naaresto ng mga pulis sa bayan ng Victoria ang 33 anyos na sospek sa pagpatay sa Pasig.
Dinampot ng mga pulis si alias Bonbon sa bisa ng warrant of arrest sa kasong homicide. Napag-alaman ng mga pulis na naharap na rin ang suspect sa patong-patong na kaso tulad ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 120,000 piso ang nirekomenda ng piyansa para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Radyo 630 Balita. Patay naman ang 2 kawani ng Bangsamoro government matapos lumubog ang sinasakyang pump boat at malunod sa Tawi-Tawi. Ayon sa Barm Regional Police, patungo sana sa Tanduba Island sina Muammar Nonongan at Akram Sayrila ng Barm Project Tabang para sa humanitarian activity nang lumakas ang alon at tumawbang pump boat. Na-recover ng mga rescuer o rescue worker ang iba pang 12 o ang mga 12 habang nakaligtas ang iba pang nilang kasamahan. Kilala ang mga biktima bilang masipag na kawani ng Barm Project Tabang. Radyo 630 Balita. Sa Sultan Kudarat naman, patay ang isang rebelde matapos magkaengkwentro ang militar at New People's Army sa barangay Sangay sa bayan ng Kalamansig. Kinilalang napatay na rebelde na si alias Cardo. At na-recover sa bangkay nito ang M16 Armalite rifle at 4 na magazine. Tumagal ng 20 minuto ang bakbakan bago tumakas sa mga rebelde. Pinuri ng militar ang mga sundalo na nakasagupa ng mga rebelde. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Alas 4:28 ng madaling araw, gising bangon. Nasa 20 na ang kabuang bilang ng mga naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban sa Pangasinan simula noong January 12. Ayon sa Pangasinan Provincial Police, karamihan sa mga sospek ay naaresto sa mga kaguluhan na nirespondihan ng mga pulis. Sinampa ng mga sospek ng paglabag sa Omnibus Election Code at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, mahigpit ding binabantayan ng pulisya ang 8 areas of concern dahil sa matinding political rivalries at mga dating napaulat na insidente na may kaugnayan sa eleksyon. Inaasahan ding nasa mahigit 2 milyong botante ang boboto sa darating na halalan. Radyo 630 Balita. Diyan po sa may Quezon Province, arestado ang 33 anyos na lalaking tulak ng droga matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Lucena City. Nasamsam ng mga operatiba sa suspect na si alias Atan ang mahigit 68 gramo ng shabu. Nakakulong na ang suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Radyo 630 Balita. Target na mabakunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo ang nasa mahigit 200,000 mga aso kontra rabies sa susunod na 3 buwan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, galing sa pamahalaang panlalawigan ang 60% ng vaccine requirement, habang sa mga local government units naman magmumula ang 40% ng mga kailangang bakuna. Maratandaang noong taong 2022 nang nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng canine rabies sa lalawigan na umabot ng 77. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, 4:30, alas 4:30 na po ng madaling araw. Magandang umaga po sa ating mga serbisyo nakatutok na po sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Good morning po. Good morning! Siyempre po sa mga nakikinig po sa Radyo 630, 630 kHz AM banda. Magandang umaga. Ito po. Babati po muna tayo. Magandang umaga po sa ating mga serbisyo dyan po sa Sacramento, California, sa Osaka, abroad. Dyan po sa may Santa Maria sa Laguna at siyempre po sa San Miguel, Catanduanes. Good morning kay Kiang, kay Romel Aboyo. Magandang umaga sa Martinez family. Good morning po. Siyempre dyan po sa ating mga serbisyo sa Davao City at Tuna Capital Jensen. Magandang umaga. At dyan po sa ating mga serbisyo sa Iloilo City. Good morning po. Sa ating mga serbisyong inuulan po ngayon, dyan po sa may Mimaropa at sa Eastern Visayas kung hindi ako nagkakamali. Ingat po tayo mga pagbaha at landslide. Ingat po. Dahil nga po yan sa shear line o banggaan ng mainit at malamig na panahon. Mag-iingat po tayong lahat. At makinig po tayo sa abiso. Paalala po ng ating mga local government unit. Sumunod po tayo agad Good morning kay Agnes. Diyan po sa Barangay Damayan sa Quezon City. At siyempre po kay Alvin De Leon na nanonood po. Nakatutok
from Chicago. Good morning. Maraming salamat po. Good morning po sa ating 2.8 million viewers sa YouTube channel, Teleradyo Serbisyo. Konting-konti na lang, 1 million na to. Paabutin nyo na. At syempre po, follow po ang aming Facebook sa Facebook Teleradyo Serbisyo. Sa oras po nating 4:32 ng madaling araw sa aming pong pagbabalik. Eroplano bumagsak sa Alaska, 10 ang patay. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Maraming salamat po. Thank you. Salamat sa paggising ng maaga araw-araw mga kaserbisyo. Dahil sa inyong suporta at sa ating pagsasama tuwing umaga, ginawaran ang Gising Pilipinas. At sina Alvin El Chico at Doris Bigornia bilang Most Outstanding Digital Radio Show and Broadcasters ng Gawad Lasal Llaneta 2025. Sama-sama tayong patuloy na magtagumpay, mga kaserbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat dumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan. At Showbiz Chikahan. Hatid ng Showbiz Sideline. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano.
Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 4:37 ng madaling araw sa mga kaserbisyo po nating kabubukas lang po ng radyo, sa kabubukas lang po ng kanila mga cellphone at telebisyon. Ito po muli, narito po ang malalaking balita ngayong Lunes, February 10, 2025. Dito po sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. COMELEC, handa na sa magsisimula ng kampanya sa national elections bukas. Mga campaign material na nakakabit sa hindi tamang lugar, abay babaklasin. Presyo ng langis, may nakaambang kakarampot na rollback. Mga miyembro ng House Prosecution Panel, kumpiyansang malakas sa mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang lugar sa Palawan at Oriental Mindoro, binaha, isa ang nawawala. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, 10 ang patay sa pagbagsak ng eroplano sa nagyeyelong Bering Sea sa Alaska sa USA. Na-recover ng mga rescue worker ang mga labi ng mga namatay bago ang paghagupit ng winter storm na inaasahang hagupit sa naturang lugar. Unang napaulat na nawawala noong Huwebes ang Bering Air single-engine turboprop plane na may sakay na 9 na pasahero at isang piloto bago natagpuan ang bumagsak na eroplano. Hindi pa nare-recover ang wreckage ng eroplano habang patuloy na inaalam ang sanhi ng pagbagsak nito. Samantala, niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang Caribbean Sea. Ayon sa US Geological Survey, sentro ng lindol ang timog ng Cayman Islands. Pinaligas ng Cayman Islands authorities ang mga residente nito na malapit sa baybay ng dagat dahil sa banta ng tsunami. Naglabas ng tsunami alert ang US National Tsunami Warning Center sa Puerto Rico at US Virgin Islands. Pinaligas din ang mga nasa coastline ng Cuba kung saan napaulat ang pagtama ng alon na may taas na mula 1 hanggang 3 metro. Radyo 630 Balita. Sa iba nating balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipatutupad ang Unified PWD-ID system bago matapos ang taon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, pinaplansya na ang terms of reference ng sistema habang sinisiguro ng National Privacy Commission ang data security ng mga PWD. Kakibat naman ng DSWD ang Department of Information and Communications Technology o DICT at Philippine Statistics Authority para sa pamamahagi ng mga Unified ID cards habang hakbang ng DSWD ang Unified PWD-ID system para po masawata ang paglaganap ng mga pekeng PWD-ID. Radyo 630 Balita. Oo, nabalitaan niyo ba mga serbisyo, yung mga nakaraan, yung mga nare-raid po na gumagawa ng mga pekeng PWD sa murang halaga. Meron ka ng pekeng PWD-ID tapos gagamitin mo sa mga restaurant para po maka-discount. Luging-lugi po doon yung mga taga-restaurant. Kaya medyo maganda itong hakbang ng DSWD. Ito po nga Unified PWD-ID. Sa ibang balita, isang lola ang patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Tondo sa Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natutulog ang biktima ng sumiklabang sunog. Nahirapan naman sa pagkapula ng mga responde dahil sa makitid na daan sa lugar, aabot sa higit 800,000 pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok habang inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Radyo 630 Balita. Nasa batang halos 40 milyong pisong halaga ng marijuana sa Manila International Container Terminal. Sa investigasyon, isinilid ang 28 kilo ng marijuana sa mga balikbayan box na galing sa Vancouver sa Canada. Iginasa ang operasyon dahil sa ulat ng Bureau of Customs kaugnay ka ng kahinahinalang laman ng isang container cargo. Inimbestigahan na ng PIDEA ang naturang insidente. Sa Maynila pa rin, arestado ang dalawang snatcher kabilang ang isang minor de edad na nanghablod ng bag sa loob ng isang sasakyan sa Ross Boulevard.
Lumalabas na mabagal ang takbo ng sasakyan dahil sa stoplight nang biglang lapitan ng mga sospek at hinablot ang bag. Agad nahuli ang minor de edad at na-recover ang bag na hinablot. Nadampot naman sa follow-up operation ang kasabuat nito na nahulihan pa ng baril. Maharap ang suspect sa kasong illegal possession of firearms in relation to Omnibus Election Code habang nasa pangalaga na ng DSWD ang minor de edad na snatcher. Radyo 630 Balita. Arestado ang 48 anyos na lalaki matapos umanong ikulong sa truck ang kanyang mag-ina sa Baseco sa Maynila noong Hulyo 2024. Naglabas ng warrant of arrest ang korte para arestuhin ang suspect na naharap sa mga kasong 2 count ng serious illegal detention, paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act at Republic Act 7610 o an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination and for other purposes. Lumalabas sa investigasyon, sinaktan ng sospek ang asawa dahil sa selos at kinulong sa container truck kasama ang kanilang 3 taong gulang na anak sa loob ng 3 araw. Diyos ko, pinauwi ng sospek ang mag-ina sa Bulacan at doon nadiskubre ang ginawang pananakit ng mister sa asawa. Hawak na ng Manila Police District o MPD ang sospek. Radyo 630 Balita. Sa Valenzuela naman, arestadong 31 anyos na construction worker matapos mahulihan ng sumpak at isang granada sa kanyang bahay sa barangay sa Malanday. Umamin ng sospek na meron siyang hawak na sumpak nang magsagawa ng operasyon ang pulisya at pinaniniwala ang ginagamit nito sa ibang krimen dahil dati na rin nasangkot ang sospek sa kasong pagnanakaw. Nasa kustodiya na ng Valenzuela City Police Station ang suspect na sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition and Unlawful Possession of Firearms and Explosives. Radyo 630 Balita. Alas 4:44 ng madaling araw, 64 na wanted individuals ang naaresto ng Quezon City Police District sa unang linggo ng Pebrero. Kasama sa mga nahuli ang 29 na most wanted person at 35 other wanted persons. Naipagbigay alam na sa mga nakakungkulang korte ang pagkakaresto ng mga individual. Aabot naman sa 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng QCPD mula sa 75 drug suspect. Tiniyak ni QCPD Acting Director Colonel Melicio Buslig Jr. na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon para mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Radyo 630 Balita. Arestado ang 2 lalaki sa magkahiwalay na bypass operation sa Taguig City. Unang naaresto ang isang 29 anyos na security guard sa barangay Marlica na kumpiska mula sa sospek ang lagpas 300,000 pisong halaga ng shabu. Nahuli naman ng pulisya ang isang 40 anyos na tricycle driver sa barangay Rizal. Nakuha naman mula sa driver ang lagpas 100,000 pisong halaga ng shabu. Maharap ang mga sospek sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo 630 Balita. Arestado ang isang 18 anyos na lalaki na top 3 most wanted person sa Muntinlupa dahil sa kasong rape. Ikinasa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest laban sa suspect mula sa Muntinlupa Family Court Branch 8. May 200,000 pisong piyansa na inirekomenda sa suspect. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo. Alas 4:45 ng madaling araw, gising bangon na. Sabi po ni Mayo Aguilar, maupay nga agad Sir Steve, grabe it uran diri ha Tacloban. Grabe daw po yung ulan sa Tacloban. Simula pa kahapon, hindi na humuhupa yung ulan doon ha. Mag-ingat po tayo, baka binabaho po dyan ngayon sa Tacloban. Ingat-ingat po ha. Magandang umaga mga kaserbisyo. Diyan po sa Santa Maria, Laguna. Sabi ni Warp Bisdang, ano po ba yung sumpak? Yan po yung improvised na baril na nakamamatay din, delikado, illegal. Illegal po kung kayo po ay meron yan. Good morning po sa mga taga San Isidro sa Nueva Ecija. Good morning kay Tiger Lily. Magandang umaga. Good morning. At syempre po dyan po sa mga taga Gumaca sa Quezon Province. Mag-ingat po tayo sa malakas na pag-ulan. At dyan po sa taga Gusing Sur sa Nagilian sa La Union. Magandang umaga. Good morning din po sa mga taga Yokohama sa Japan. Good morning kay Nona Damian. Gising na. Kape na po ha. Dyan po sa ating mga serbisyo sa Caloocan City. Good morning kay Fernando Liego. Dyan po sa ating mga serbisyo sa Nueva Ecija at sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Good
good morning po kay Lulet Oliver. Magandang umaga po sa mga taga Balanakan, Bogpog sa Marinduque. Good morning, good morning. Good morning. At sa amin pong pagbabalik, guro sa Bukidnon, pinarangalan sa 2025 Global Teacher Prize. Ang detalye sa magbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 09192783,000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes Alauna ng hapon. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasati ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po na punta sa paghiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630 para sa mamamayan. 630. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita.
Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Alerto Serbisyo! Alerto Serbisyo! Alas 4:52 ng madaling araw, alerto mga serbisyo. Inanunsyo ng Meralco ang posibleng power interruption sa ilang lugar sa Barangay Kulyat sa Quezon City ngayong araw dahil po sa maintenance activities. Apektado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang bahagi ng Pura Villanueva, Calao Street, mula Teodoro M. Calao Street hanggang Tyrone, Teddy Tres, Maria Eva, Salvi at Maria Mangiyat Street sa Tierra Ura Subdivision. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa facility upgrades, line reconstruction, pole installation at iba pang maintenance activities. Alerto Serbisyo! Alerto Serbisyo! Sa iba pa nating balita, muling iginit ng Komisyon sa Wikang Filipino na paglabag sa konstitusyon ang pagpapatupad ng English-only policy sa paaralan. Sa panayam ng programang Anong Ganap, nilinaw ni KWF Commissioner Benjamin Mendilla Jr. na nakasaad sa konstitusyon na dapat wikang pamansa ang ginagamit sa pagtuturo. Matatanda ang una ng binatikos ang pamantasan ng kabuyaw sa Laguna dahil sa pulisiya. Depensa naman ng pamunuan ng universidad, English-speaking campus ang kanilang ipinatutupad at hindi English-only policy. Anila, layo nitong maging biyasa ang mga estudyante sa wikang Ingles na makatutulong sa paghahanap ng trabaho. Radyo 630 Balita. Isang guro mula sa Bukidnon ang binigyang pagkilala bilang isa sa top 50 finalists ng prestiyosong 2025 Global Teacher Prize. Pinarangalan si Teacher Junmert Horta dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo sa Sitio Balugo, San Fernando sa Bukidnon at sa pagtulong na mapabuti ang buhay ng mga batang katutubo. 2015 nang magsimula siyang magturo at ilan sa kanyang mga inisyatibo ang Balugo Pagkaon Sakto Program na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga mag-aaral at ang Basa Balugo Program na tumututok naman sa pagbababuti ng kasanayan sa pagbasa. Dahil sa patuloy niyang serbisyo at malasakit, nakilala siya sa buong mundo at kabilang sa mga nanominate para sa prestiyosong parangal. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, 4:54 na po ng madaling araw. Good morning po sa 4.9 million viewers po na nakatutok sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. At syempre po sa ating mga serbisyo nakapihit na po sa 630, 630 kHz AM band sa inyong mga radyo. Magandang umaga. Diyan po sa ating mga serbisyo sa Paseco sa Maynila. Good morning, kape-kape na po. At syempre po dyan po sa ating mga serbisyo sa Gloria Oriental Mindoro, good morning. At syempre, dito naman po sa May Las Piñas City, good morning. Good morning! At sa ating po mga kaserbisyo sa Plaridel, Bulacan, kay Lina Ho, magandang Monday morning. Good morning! Magandang umaga din po sa ating mga kaserbisyo sa Bukawi sa Bulacan, sa Mexico, Pampanga, dyan po sa may Santa Maria sa Laguna, sa may Santa Margarita at Calbayog City sa Samar. Sa ating mga serbisyo sa Tacloban City, mag-ingat po tayo dahil inuulan daw po ngayon doon. At dyan po sa ating mga serbisyo sa may Leyte, sa Pasco, Batanes, magandang umaga sa mga taga-Tipas sa Taguig. Good morning din po sa mga taga-Quezon City. Sa oras po natin 4:56 na madaling araw. Sa mga kaserbisyo may pasok po may pasok sa trabaho at eskwelahan. Gising bangon na po at kailangan nyo na pong bumiyahe. Kung tayo po ay may pasok ng alas 8 o alas 7 ng umaga, kilos bangon na. Sana po mga lolo at lola na nakikinig po sa kanilang mga radyo o nanonood sa ating YouTube channel Teleradyo Serbisyo, magandang umaga po. Sa mga kaserbisyo natin sa Makati City, magandang umaga din po sa ating mga kaserbisyo dyan po sa Calapan City. Sa mga taga Mimaropa po ingat po tayo dahil malakas po ang ulan. Dyan po sa Baras Rizal. Uy! Irutla kita, sabi niya, mag-ingat po tayo. Good morning po sa mga taga Santa Maria sa Laguna. O paano? Sa oras po natin 4:56 na madaling araw.
Yan po muna ang isang oras ng ating balitaan. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga balita kasama po. Kasama natin magkakape ngayong madaling araw, si Pamela Vasquez sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasatin ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Bata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630, Radyo 630, ito ang hitilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Balita at impormasyon na makatutulong sa bawat pamilya. Nandito yan sa Puntahan ng Bayan. Teleradyo Serbisyo. Mapakikinggan sa Radyo 630, mapapanood sa Sky Cable at mahigit 200 cable operators nationwide. Mapapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sidelines. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin L. Chico, Doris Bigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Maraming salamat po. Thank you. Salamat sa paggising ng maaga araw-araw, mga kaserbisyo. Dahil sa inyong suporta at sa ating pagsasama tuwing umaga, ginawaran ang Gising Pilipinas. At sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia bilang Most Outstanding Digital Radio Show and Broadcasters ng Gawad Lasal Llaneta 2025. Sama-sama tayong patuloy na magtagumpay, mga kaserbisyo. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Nagbabalita, nagseserbisyo. Ito po ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ang nakikinig, nagmamahal sa lahat ng Pilipino. Teleradyo Serbisyo, dito tayo nagtutulungan. Ito ang puntahan ng bayan. Ito ang puntahan ng bayan.
mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano. At Steve Ras. Sa Radyo 630 Balita. Good morning! Radyo 630 Balita. Good morning! Radyo 630 Balita. Ngayon po ay Lunes, February 10, 2025. Narito ang ikalawang bugso ng ating mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Patas na impeachment trial, tiniyak ni Senate President Francis Escudero. Pangulong Marcos Jr. hinikayat na magpatawag ng special session para sa matalakay ang impeachment trial. Senator Ronald De La Rosa binatikos sa pangungudya at bantang sasapakin si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. De La Rosa nagsorry sa kongresista. COMELEC, all system go na para sa magsisimula ng campaign period bukas para sa mga tatakbo sa national elections sa Mayo. Mga campaign material na nakakabit sa mga pinagbabawal na lugar, babaklasin. Driver ng sasakyan ni dating Senator Manny Pacquiao sinita ng DOTR SAIC dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Sa lalawigan, isa patay, isa sugatan matapos masabugan ng nilagaring bomba sa Nueva Vizcaya. At sa balitang sports, defending Southeast Asian Games gold medalist EJ Obiena sumungkit ng gold medal sa pole vault tournament sa France. Radyo 630 Balita. Maupay nga aga, magandang umaga mga serbisyo, magandang madaling araw. Kami po inyong mga kasama ngayong Monday morning. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Ras sa detalye ng mga balitang unahin po natin ang lagay ng panahon. Sa lagay ng panahon, maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang mararanasan sa Visayas, Bicol Region, Mimaropac. Diyan po sa may Quezon at Aurora, dulot po yan ng shear line. Sa Caraga, asahan ang maulap ng kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulat ang thunderstorms dahil sa easterlies. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, asahan din ang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan dahil sa amihan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, mararanasan ngayong araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains dahil din sa amihan. Ang agwat ng temperatura maglalaro mula sa 23.5 degrees Celsius hanggang 28.9 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamayang 6:22 ng umaga at lulubog 5:59 ng hapon. Radyo 630 Balita. Tiniyak ni Senate President Francis Escudero ang patas na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Escudero na posibleng sa Hunyo maumpisahan ang paglilitis sa Vice-Presidente sa pagbalik o pagbabalik ng sesyon ng mga senador matapos mag-adjourn ng Senado dahil sa midterm elections. Sinabi ni Escudero na naaayon sa batas ang gagawing impeachment trial at hindi anya magpapakita ng favoritism ang mga senador at hindi rin anya mamadaliin at ide-delay ang proseso ng paglilitis. Dagdag pa ni Senate President na walang indikasyon na magpapatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. para sa impeachment trial pero wala anya silang magagawa kung magpapatawag ng special session ang presidente. Pero bago anya maumpisahan ang paglilitis, marami pang dapat plansyahin at pagbotohan ng mga senador na aktong hukom sa paglilitis. Radyo 630 Balita. Suportado ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang mga panawagan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakabakasyon ng mga mambabatas. Sinabi ni Pimentel na dapat magpatawag ng special session ang Pangulo para maumpisa ng paglilitis habang naka-election break ang dalawang kapulungan ng Kongreso at maibaba ang hatol bago matapos ang sesyon ng 19th Congress.
3 buwan anya na magiging delay sa impeachment trial kung sa Hunyo pa sisimulang aksyonan ng Senado ang 7 articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban sa Vice Presidente. Dagdag ba ni Pimentel, malinaw na isinasaad ng konstitusyon na dapat aksyonan ng Senado ang isinampang verified complaint na inendorso ng 1/3 ng mga kongresista. Kinatigan, ibayan muna Chairman Nery Colmenares ang pahayag ni Pimentel at iginit ng dating kongresista na masyado nang na-delay ang impeachment trial kung sa Hunyo pa ito sisimulan. May kapangyarihan anya ang Senado na magsagawa ng impeachment trial sa anumang araw na gugustuhin ito. Alinsunod yan sa Senate impeachment rules. Radyo 630 Balita. Tinupakan ng mga liderato ng Kamara ang planong paghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at ilan pang opisyal ng House of Representatives. Matatanda ang sinabi ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez at ilang pang kaalyado ng mga Duterte na magsasampa sila ng mga kasong kriminal laban kina Romualdez, dating House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe dahil sa umano'y 241 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Git ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na walang basehan at politika ang nasa likod ng alegasyon ng grupo ni Alvarez na layon lang anya na ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para kay Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, gusto lang ng mga kaalyado ng mga Duterte na siraan ang suporta ng mahigit 200 kongresista sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Ortega, hindi madidiskarilang impeachment trial sa ganitong uri ng taktika na nagpapakita na takot lang silang humarap sa katotohanan. Kinuwestiyon naman ni House Deputy Speaker David Suarez ang timing ng pagsasampa ng kaso laban kina Romualdez at kilalaan niyang mga personalidad na dikit sa mga Duterte at tumatakbo sa halalan ang mga nasa likod nito. Radyo 630 Balita. Alas 5:09 ng madaling araw, inulan ng batikos si Senador Ronald De La Rosa sa pangungutya at bantang sasabakin ang stroke survivor na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Binantaan ni De La Rosa na susuntukin paraan niya pumantay ang ngiwi sa muka ng kongresista nang soplahin ni Sendanya ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mas masakit pa ang break-up kaysa sa impeachment ng mga kongresista. Giit ng health advocates at mga doktor, insulto sa dignidad ng mga taong may problema sa kalusugan at na-stroke ang pahayag ni De La Rosa laban kay Sendanya. Hinimok din ng health at medical advocates ang Senado na pananagutin si De La Rosa na anin ay dapat maging tagapagtanggol at hindi umalipusta sa mga Pilipinong may kapansanan. Para kay dating Senador Laila de Lima, hindi katanggap-tanggap at tahasang pambabastos ito sa tulad ni Sendanya na isang stroke survivor. Sinabi naman ni Active Teachers Party List Representative Franz Castro na walang puwang ang ganitong uri ng asal at pambabastos sa politika at ito anya ang halimbawa ng politika ng mga kaalyado ng mga Duterte. Radyo 630 Balita. Nagsorry si Senator Ronald De La Rosa sa ginawang pangungutya at bantang pananapak sa stroke survivor na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Nagisimpatya raw siya sa mga nagalit sa mga nangyari sa mga nakaraang araw kaya't nakapagbitiw ng hindi magandang salita na nakasakit sa damdamin ng marami. Ipinarating ni De La Rosa kay Sendanya ang paghingi ng sorry at hiling nito ang magandang kalusugan ng kongresista. Tinanggap ni Sendanya ang pagsusori ni De La Rosa at dapat din anyang humingi ito ng paumanhin sa iba pang stroke survivor na nasaktan sa pahayag ng senador. Giit ng kongresista, hindi siya balat sibuyas pero ibang usapan na anya ang pagbabanta ng isang mataas na opisyal ng bansa. Dagdag ng mambabatas, magsilbing aral ito sa lahat ng lider ng bansa na magkaroon ng malasakit sa kapwa. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Alas 5:12 na madaling araw sa ibang balita. Babaklasin ng COMELEC ang mga campaign paraphernalia na nakakabit sa mga hindi tamang lugar bago ang pagsisimula ng campaign period sa mga tatakbo sa national elections sa Mayo. 70 araw ang campaign period ng mga kandidato sa pagkasenador at party list election simula bukas, habang mga tatakbo sa local elections magsisimula sa March 28 ang 45-day campaign period. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na binabantayan at tatanggalin ng komisyon ang mga campaign paraphernalia na nakakabit sa mga hindi tamang lugar.
Hindi naman gagalawin ng COMELEC ang mga nakakabit sa mga private property base na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Pinaalalahanan ni Garcia ang mga kandidato na pagsabihan ang kanilang mga tauhan na sumunod sa Fair Election Act at ilang alituntunin sa pangampanya, kabilang na ang paggamit ng biodegradable materials. Radyo 630 Balita. Handa na ang Commission on Elections sa pagsisimula ng campaign period bukas ng mga kandidato sa pagkasenador at party list groups. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tututukan ng poll body ang posibleng paglabag ng mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign material, issue ng vote buying, pag-abuso sa paggamit ng resources ng gobyerno at paglabag sa Fair Elections Act. Ayon kay Garcia, 120 minuto kada TV station ang pinapayagang campaign ad para sa mga kandidato sa National Post at 180 minuto naman kada himpilan ng radyo. Hindi pa kasali sa regulasyon ang mga tumatakbo sa lokal na posisyon na sa Marso 28 pa ang simula ng kampanya. Radyo 630 Balita. Hinikayat ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang Administrasyong Marcos Jr. na magsagawa ng mas maraming maritime drills kasama ang mga kaalyadong bansa. Naniniwala ang dating maestrado na isang paraan ito para maitaboy ang mga barko ng China na iligal na nagpapatrolya sa ating teritoryo at iginiit ang 2016 arbitral ruling at UNCLOS na nagsasabing bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Para sa security analyst si Dr. Chester Cabalsa, napapanahon ng joint maritime exercises sa West Philippine Sea at pagbuo ng alyansa sa ibang bansa. Sinabi pa ni Cabalsa na malaking bagay na muling pinagtibay ng Amerika ang pangako nito na ipapatupad ang Mutual Defense Treaty sa ilalim ng Trump administration. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kahandaan at mandato nito na depensahan at protektahan ang soberanya at maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Radyo 630 Balita. Malapit na umanong magkasundo ang Pilipinas at Canada sa nilulutong Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na malapit nang matapos ang negosasyon at isapinal ang kasunduan ng Canada at Pilipinas. Sinimulan umano ang negosasyon sa pagitan ng Canada at Defense at Foreign Affairs Official ng Pilipinas noong nakaraang buwan. Umaasa si Hartman na malalagdaan at mararatipikahan ng dalawang bansa ang Visiting Forces Agreement bago matapos ang taon na aniyay magreresulta sa mas malalim na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Matatadaang nagkaroon na ng kasunduan ng Pilipinas sa Japan at Amerika habang patuloy din ang negosasyon sa France at New Zealand. Radyo 630 Balita. Sa ibang balita naman, mga tsuper at motorista, nakaamba ang kakarampot na rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas sa Martes. Posibleng bumaba ang presyo ng diesel at kerosene ng 20 centavos kada litro habang 10 centimos naman sa gasolina. Posible ring walang rollback dahil kakainin lang ito ng freight costs, premium costs at iba pang ipinapataw ng mga oil company. Radyo 630 Balita. Inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang hirit ng mga panadero na magtaas ng presyo ng Pinoy Tasty at Pandesal. 3 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa 450 gram pack ng Pinoy Tasty, habang 2 pesos and 25 centavos sa isang supot ng 10 piraso ng Pandesal. Paliwanag ng DTI, inaprubahan ang hirit ng mga manufacturer na magtaas ng presyo dahil sa mahal ng gastusin sa raw materials. Bunsod niyan, mahigit 40 pesos na ang presyo ng Pinoy Tasty habang 25 pesos ang Pandesal. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, it's 5:16 na po na madaling araw. Good morning po. Sa ating mga kaserbisyo nakatutok sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, good morning. At syempre po sa mga nakikinig po sa Radyo 630, 630 kHz AM band. Batiin ko partner, si Kuyang Bong Son at ng kanyang asawa na si Marisa Son. Good morning po. Maraming salamat sa pagtutok. Good morning! Ito partner, may bumabati din. Shout out daw sa bayan ng Santa Maria, Laguna. Oy. Meron din bumabati from Las Piñas City, Oriental Mindoro. At, asan na nawala? At Mandawi City, Cebu. Ayun. Magandang umaga din po sa mga kaserbisyo nating butante. Alam niyo na po
Kumbaga, piliin po natin kung sino po talaga ang tunay na magsisilbi sa ating bayan. Dahil bukas, partner, ay simula na nga ng eleksyon, sa national election at mga party list group. Iikot po sila sa inyong mga bayan. At syempre po, huwag po tayo magpadala sa emosyon. Sa mga salitang, ang tawag sa mga salitang gano'n, yung parang Mabulaklak. mabulaklak na salita. Doon po tayo sa mga aksyon na gagawin. At syempre po sa tiwala po natin sa mga kandidato, pumili po tayo na mas tama at alamin po natin ang kanilang background. Siyempre, tayo po mga kaserbisyo, no? Marites naman po tayo. Alam po natin yung iba, alam natin yung buhay ng iba. Kaya alamin nga natin yung buhay ng mga kandidato, yung kanilang mga plataforma, yung kanilang mga magagawa o plano, yung kanilang mga nagawa, no? Bilang araw na lang ba eleksyon sa May 12? Diyos ko, konting panahon na lang. Pero Mabilis na lang yan, partner. Oo, pero kahit pa paano, partner, meron pa tayong panahon para mag-research tungkol sa kanilang mga plataforma. Ano? Eto, mga kaserbisyo, good morning po sa ating mga kaserbisyo dyan po sa Papua New Guinea, sa San Pedro City, sa Laguna, sa Santa Ilocos Sur. Good morning po. Dyan po sa ating mga kaserbisyo, dyan po sa Ilocos Sur at sa may Batasan sa Quezon City. At dyan po sa ating mga serbisyo sa San Pedro, Laguna at Calamba City sa Laguna. May sinasabi, partner, si Romelo, kamukha mo daw si Victoria Tulad. Ano masasabi mo doon? Actually, mag-ate kami. Yan ang sabi, mag-ate sila, mga serbisyo. Magkahawig. Di ba? Magkamukha. Parehas maganda. Ano? Good morning po sa mga taga-Mabalacat sa Pampanga. At syempre, dyan po sa ating mga serbisyo sa Rosario, Pasig, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Meron pa, partner? Ito, may humahabol from Daraga, Albay at Mabalacat, Pampanga. Nabasa na ba yun, partner? Oo, meron. Good morning, ha. Good na good ang morning pag nakikita daw si Pamela Vasquez. Thank you po. Thank you. Kape-kape na mga serbisyo sa oras po nating 5:19 ng madaling araw sa aming pong pagbabalik. Magpinsan, arestado, matapos makumpiskahan ng hindi lisensyadong baril at bala sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. At 4 patay sa dengue sa Iloilo. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape na! Mag-init na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataforma ng mga kandidato sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin L. Chico, Doris Bigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Radyo 630, Radyo 630, ito ang hitilan para sa mamamayan. Radyo 630 para sa mamamayan. 630.
Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sideline. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Owl Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Huwag nang itago ang nararamdaman. Anumang sakit at iniinda, pwede nang ikonsulta yan. Punta na dahil bukas na ang Klinika 630 para tugunan ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Kasama sina Bernadette Zambrano Turuan natin ang isa't isa kung paano aalagaan yung kanilang sarili. at Doc Dennis. Kung ang pasyente ay nakakaintindi, isang parte na yan sa pagpapagaling ng pasyente. Alas 2 ng hapon. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo. Tuloy-tuloy ang pagbabalita. Kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass. Sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo, alas 5:25 ng madaling araw sa ating mga kaserbisyong kabubukas lang po ng kanilang mga radyo. At syempre po kabubukas lang kanilang mga telebisyon at cellphone. Ito po balikan po natin ang mga headline sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Patas na impeachment trial tiniyak ni Senate President Francis Escudero. Pangulong Marcos Jr. hinikayat na magpatawag ng special session para matalakay ang impeachment trial. Senator Ronald De La Rosa binatikos sa pangungutya at bantang sasapakin si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. De La Rosa nagsorry sa kongresista. COMELEC, all system go na para sa pagsisimula ng campaign period bukas para sa mga tatakbo sa national elections sa Mayo. Mga campaign material nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar, babaklasin. Driver ng sasakyan ni dating Senator Manny Pacquiao sinita ng DOTR SAIC dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Sa oras po nating 5:26 ng madaling araw, radsadahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Unahin natin sa Nueva Vizcaya. Patay ang isang barangay kagawad at kritikal ang isang lalaki matapos masabugan ng nilagaring hindi pa matukoy na uri ng pampasabog sa Almaguer South sa bayan ng Bambang. Sa investigasyon ng PNP Bambang, nahukay ng kagawad na isa ring contractor ang malaking bakal na kasing laki ng hita. At dinala ito sa isang bahay sa Almaguer South kasabang kanyang tauhan. Kwento ng isang residente, sinabi ng biktima na lalagariin ang bakal dahil may laman itong ginto. Susuriin ng Provincial Explosive and Canine Unit ang mga na-recover na bahagi para matukoy ang uri ng pampasabog. Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Magpinsan arestado matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril at balas sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nagbabalita at nagseserbisyo si Haris Julio. Haris?
Sa bisa ng search warrant, hinalugog ng mga pulis ang bahay ng magpinsan sa barangay Mungia, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nakuha sa bahay ng 50 ay 1 anyos na magsasaka ang isang caliber 45 na baril, samut-saring mga bala at basyo ng bala. Habang nasamsam naman sa bahay ng 52 anyos niyang pinsan na magsasaka rin ang isang improvised caliber 22 at samut-sari ring bala. Walang naipakitang lisensya at iba pang dokumentong magpapatunay sa legalidad ng mga baril ang magpinsan, kaya agad silang inaresto ng mga pulis. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, umabot na sa 6 ang nahuling lumabag sa election gun ban sa Nueva Vizcaya. Pinakahuli ang isang lalaki na nakalaglag ng kalibre 38 baril habang umaakyat ng bakod sa bayan ng Villaverde. Kaserbisyo mo sa Nueva Vizcaya, Haris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Haris Julio. Radyo 630 Balita. Sa ibang balita naman, nahukay sa garahe ng isang bahay sa General Trias City sa Cavite ang mga labi ng mag-inang Chinese. Kabilang mag-ina sa 6 na mag-anak na Chinese at 3 Pilipinong dinukot sa Taguig noong 2023. Ayon sa mga otoridad, nakatira sa bahay ang isa sa mga sospek na naresto noong February 4 at nauna nang natagpuan ang labi ng 2 pang Chinese sa Laguna at 2 naman sa Quezon Province. Pinalaya naman ang 3 Pinoy. Negosyo ang tinitignang motibo sa pagdukot at pagpatay. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Bangkay ng lalaki natagpuan sa Trans-Central Highway sa Cebu City. Nagbabalita at nagseserbisyo si Ani Perez. Ani? Yes, hinahanap na ngayon ng Cebu City Police Office ang suspect na napumatay sa isang lalaki na tagpuan na nakabalot ang ulo sa t-shirt. Natagpuan ang bangkay Sabado na madaling araw sa gitna ng Trans-Central Highway sa Cebu City sa barangay Tap-Tap. Nakilala ang biktima na isang person with disability na may edad 27 taong gulang. Hindi din siya residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng pulisya, may pumasok sa bahay ng biktima na may bitbit na mga baril at hinahanap ang kapatid nito. Dahil wala ang kapatid ng biktima sa bahay, kinuha ang PWD at isinakay sa isang pula na sasakyan. Binaril din niya ang biktima dahil may tama ito ng baril sa ulo ng matagpuan. Inaalam na ngayon ng pulisya ang motibo sa krimen, pati na ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Kaserbisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Ani Perez. Radyo 630 Balita. Alas 5:30 sa Cebu, patay ang isang 80 taong gulang na lalaki matapos suwagin at araruhin ng kalabaw sa bayan ng Pilar. Ayon sa pulisya, kumukuha ng kahoy ang biktima nang makasalubong ang hayop na nakatali sa puno. Biglang napigtas ang lubid sa leeg ng kalabaw kaya nakawala ito at sinugod na hanggang sa mapatay ang biktima. Bangkay na ng abutan ng lolo ng kanyang asawa at mga otoridad. Sasagutin naman ang may-ari ng kalabaw ang gastusin sa burol at pagpalibing ng biktima. Radyo 630 Balita. 4 na ang patay dahil sa dengue sa Iloilo Province. Sa tala ng Iloilo Health Office, lumabo na sa 385 ang bilang ng mga kaso mula January 1 hanggang February 1 ngayong taon. Mas mataas ito ng 60% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinion, tumaas na rin sa 18 ang mga barangay na may kaso ng dengue. Hinikayat naman ni Quinion ang mga Ilonggo na laging linisin ang paligid at sumunod sa 4S strategy para mapababa ang kaso ng dengue sa probinsya. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Mga student publications sa Bicol umalma sa sinasabing pambubuli ng isang kongresista sa Camarines Sur sa isang campus journalist. Aba, nagbabalita nagsaserbisyo ang ating punong maestrado si Jonathan Maestrado. Jonathan, good morning!
Maray Naga, Steve, umuulan ngayon dito sa Naga City at inuulan din ng batikos mula sa netizen si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte matapos umano nitong ipahiya sa social media at akusahan ang associate editor ng school publication ng Camarines Sur Polytechnic Colleges na nagkakalat ng fake survey. Pina-takedown pa ng pamunuan ng CSPC sa school publication nitong The Spark ang Facebook post tungkol sa resulta ng mock elections na sinagutan ng mga estudyanteng respondents sa Google Forms na ipinadala sa kanilang mga school email address. Na republish ang post makalipas ang ilang oras. Himutok ng kongresista, hindi naaayon sa paraan ng pagsisurvey ng mga kumpanya ang proseso ng survey ng The Spark, kaya pekean niya ang resulta kung saan panalo ang gubernatorial candidate na si Bong Rodriguez na regional campaigner ni Leni Robredo noong tumakbong Pangulo. Pero git ng school publication bagamat 498 lang sa 549 na sumali sa mock elections ang nagsumite ng boto. Ang sample size anilang ito na mula sa 13,936 na estudyanteng taga Camarines Sur ay scientific, may 95% confidence level at margin of error na plus-minus 4%. Kinundina ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP na sa Bicol at mga personalidad ang kilos ng kongresista na anilay cyberbullying at paninikil ng kalayaan sa pamamahayag, gaya ng pagboto nito na huwag nang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa FB post, nilitan niya ng opisyal ang mga nagawa ng Kansas State College, bagay na muling inalmahan ng netizens at ipinaalala rito na buwis ng taong bayan ang ginamit sa mga proyekto. Oktubre 2024 nang mabatikos rin ng netizens ang kongresista dahil sa video na namumudmod ng pera imbes food pack sa mga binaha ng Bagyong Christine. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat punong Maestrado, Jonathan Maestrado. Radyo 630 Balita. Sa Davao de Oro, patay ang 2 bata matapos matrapsa na sunog na bahay sa bayan ng Mako. Sa investigasyon, nagmula ang sunog mula sa naiwan na nakasinding kandila. Nalapnos naman ang balat sa katawan ng nakatatandang kapatid ng mga menor de edad. Nakatira ang mga biktima sa isang relocation site dahil sa Masara landslide noong February 2024. Radyo 630 Balita. Nasagip ng mga otoridad ang 6 na minor de edad habang naghahanda para sa di umano'y island hopping kasama ang isang Australian national sa Cebu. Aminado mga na-rescue na kabataang edad 15 hanggang 17 anyos na kusang loob silang sumama sa dayuhan para sana pumunta sa Bantayan Island. Iginit naman ng pulisya na ang pagsama ng mga minor de edad sa hindi nila kaano-ano ay posibleng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nasa police custody na ang dayuhan habang nasa pangalaga ng DSWD ang mga na-rescue na minor de edad. Radyo 630 Balita. Idineklara ng Commission on Elections ang 2 lugar sa Negros Oriental bilang election hotspot kasunod ng mga karahasan at matinding political rivalry. Ang lungsod ng Gilunghan ay isinailalim sa red category kung saan itinuturing bilang most critical level dahil sa mga serye at insidenteng may kaugnayan sa eleksyon. Inilagay naman sa orange category ang bayan ng Basay dahil sa mga naiulat na political tensions at insidente ng pamamaril noong taong 2022. Samantalang nalalabing 23 lugar sa lalawigan ay kasalukuyang nasa yellow category o moderate risk level. Nagsasagawa rin ng pulisya ng Unity Walk, pagdarasal at peace covenant singing na hangad ang isang mapayapang 2025 midterm election. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga kaserbisyo. It's 5:36 na po ng madaling araw. Good morning. Maupay nga aga sa mga taga-Calbayog City, Samar. Kay Alan Bayito, kay Sir Alan. Good morning. Good morning. At syempre po dyan po sa ating mga serbisyo sa Filomena sa San Pablo City, Laguna. At sa La Union, magandang umaga po sa ating mga serbisyo sa Pangasinan at sa San Pablo City sa Laguna. Good morning. Meron din nagpapabate from June and Emmy Pascual from Pasay City. Meron din taga Plaridel, Quezon at Luisana, Laguna Saan? at Consolacion, Cebu. Good morning po sa mga... Ano na? Nabudol ako doon. Good morning po sa mga taga Lucena City at dyan po sa ating mga kaserbisyo sa Mabini sa Batangas. Magandang umaga po. Kamusta po kaya ang panahon dun sa may Calbayog City, Samar? Maulan po kaya? Magandang umaga ha.
Ingat po tayo sa mga serbisyo nating inuulam po ngayon, binabaha ngayon dahil po sa masamang panahon. Dulot po ng shear line, mag-ingat po tayo at makinig po sa mga abiso po o paalala ng ating mga lokal na pamahalaan. At dyan po sa ating mga serbisyo sa Calbayog o sa Calamba City sa Laguna, magandang umaga. At sa may Taguig, good morning din po sa mga taga Quezon City. Good morning! Oras po natin 5:37 na madaling araw sa aming pong pagbabalik. Abangan, NFA sisimula na magbenta ng 33 pesos na kada kilo ng bigas sa mga local government unit. At halos 30 foreigner na dating nagtatrabaho sa mga pogo, pinadeport. Mga detalye sa aming pagbabalik. Dito sa Radyo 630 Balita. Kape na. Mainit na balitaan ang hatid ng Radyo 630 Balita. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghiwalay? Wala na rin ang problema Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasati ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan. Anong oras na binibining maganda? Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Balita at impormasyon na makatutulong sa bawat pamilya. Nandito yan sa puntahan ng bayan. Teleradyo Serbisyo. Mapakikinggan sa Radyo 630, mapapanood sa Sky Cable at mahigit 200 cable operators nationwide. Mapapanood din sa TFC at sa I Want TFC. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 091927833000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna ng hapon Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kabayan Noli De Castro, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantayan, alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage.
Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Robert Mano. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Alas 5:42, gising bangon ng mga kaserbisyo, kape-kape na po. Tuloy-tuloy pong balitan sa Radyo 630 Balita. Sisimulan ngayong linggo ng National Food Authority o NFA ang pagbebenta ng bigas sa mga local government units sa halagang 33 pesos kada kilo. Halos 700,000 kaso o sako ng bigas ang ibebenta sa NFA sa mga LGU bilang bahagi ng implementasyon ng Food Security Emergency. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na pwedeng i-resell ng mga LGU ang bigas sa halagang 35 pesos kada kilo. Kabilang anyang Metro Manila sa mga lugar na prioridad na mabentahan ng murang bigas, gayon din ang mga lalawigan na may mataas na presyo ng bigas. Matatanda ang idineklara ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency dahil sa mataas na presyo ng bigas. Radyo 630 Balita. Ipinedeport ng Bureau of Immigration ang 26 na panibagong foreign nationals na sangkot sa illegal na pogo activities. Kabilang dito ang 23 Chinese at 3 Malaysian. Iginiit ni Immigration Commissioner Joel Viado na patuloy ang crackdown sa pogo operations at sinabing maraming pang pag-aresto at deportasyon ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita. Live Report. Dalawang Chinese national arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong mga gamot. Nagbabalita nagsaserbisyo si Nico Bagsik. Nico, good morning! Good morning, Steve. Dalawang Chinese ang natakip ng mga tauhan ng PNP PIDG sa isang bypass sa Parañaque dahil sa pagbebenta ng hindi rehistradong mga gamot. Nakuha sa mga sospek ang kahon-kahong mga gamot sa ubo, lagnat at trangkaso na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA. Ayon kay CIDG Director Brigadier General Nick Torre, sinalakay ng kanilang mga tauhan ng bahay sa Concord Village, Tambo, base sa natanggap nilang impormasyon tungkol sa iligal na gawain ng mga sospek. Ayon sa mga otoridad, maaaring ikamatay ang overdose sa ilang gamot na nakumpiska. Sasampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa pagbebenta at pamamahagi ng mga hindi rehistradong gamot. Kaserbisyo mo sa CIDG, Nico Bagsik para sa Radio. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. Isang convoy ng tauhan ni dating Senator Manny Pacquiao ang tumakas sa mga enforcer ng nahuling dumaan sa EDSA busway. Ayon sa DOTR SAIC, nagpakilalang security detail ni dating Senator Pacquiao ang isa sa mga driver ng magkakasamang sasakyan na naharang. Gumamit pa ng mga unauthorized blinker at wangwang ang convoy habang dumadaan sa busway. Kinumpirma naman ng security head ni dating Senator Pacquiao na si Jojo Kagumay na tauhan nila ang driver at mga kasambahayang pasahero nito. Pero sinabi ni Kagumay na walang kinalaman ng dating senador sa pagdaan ng convoy sa busway. Dagdag ni Kagumay na pagsabihan na ang driver at pinabalik ito para tanggapin ang violation ticket. Radyo 630 Balita. Dinala na sa US Embassy ang 14 na dayuhang namatay sa pagbagsak ng isang eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur noong Huwebes. Inaayos na mga dokumento ng mga biktima para maiuwi sa Amerika ang kanilang mga bangkay. Ayon sa United States Indo-Pacific Command Public Affairs Office, kinontrata ng US Department of Defense ang bumagsak na eroplano para sa intelligence, surveillance at reconnaissance support. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang Armed Forces of the Philippines sa pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita. Live Report. Dalawang lalaking sangkot sa pagnanakaw at pang-hold up sa Makati, arestado. Nagbabalita at nagseserbisyo si Tresha Lindo. Tresha. Good morning, Steve. Timbog ang 32 at 29 anyos sa lalaki dahil sa pagnanakaw at pang-hold up sa Barangay Bel Air, Makati City. Nahuli ng mga rumorondang pulis ang dalawang nagka-counterflow sa Barangay San Antonio habang sakay ng motorsiklo. Nagipaghabulan pa ang mga ito sa pulisya hanggang sa mawalan ng preno at bumangga.
Kabilang sa mga narecover sa mga suspect ay caliber .38 na revolver, improvised pen gun, ammunition at pliers. Nakapiit na sa Makati City Police Station ang dalawa na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms Ammunition Regulations Act kaugnay ng Omnibus Election Code. Kaserbisyo mo, Trista Lindo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trisha Lindo. Radyo 630 Balita. Alas 5:47 ng madaling araw, binatikos ng isang eksperto ang pahayag ni Sagip Port List Representative Rodante Marcoleta na gawa-gawa lang at wala sa opisyal na mapa ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Attorney J. Batumbakal na posibleng may mas malalim na pinanggagalingan ang pahayag ng kongresista sa mistulang pagsusulong ng interes ng ibang bansa na umaangkin sa teritoryo ng Pilipinas. 2012 pa niya, opisyal na ginamit ng pamahalang Pilipinas ang terminong West Philippine Sea sa ilalim ng administrative order ni dating Pangulong Noynoy Aquino at nakasaad na rin ito sa Maritime Zones Act ng Pilipinas. Una ng binatikos ng Philippine Coast Guard ang pahayag ni Marcoleta. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na gusto lang kumuha ng atensyon ni Marcoleta na tumatakbo sa pagkasenador sa midterm election. Radyo 630 Balita. Suportado ng National Maritime Council si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang paninindigan sa pag-iit at pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa NMC, determinado ang konseho sa paglaban sa panghihimasok ng anumang bansa at hindi magpapatinag sa pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas na naaayon sa international law. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo na babantayan ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa harap ng iligal na pagpasok ng mga barko ng China, kabilang ang itinuturing na monster ship sa karagatang sakop ng Zambales. Dagdag ng NMC, mananatili ang dedikasyon ng Pilipinas sa payapang pagresolba sa gusot sa West Philippine Sea at hindi titigil na ipagtanggol ang teritoryo at maritime domain ng bansa. Radyo 630 Balita. Pinapangambahang tumaas ang pasahe sa EDSA busway kasunod ng planong privatization ng gobyerno. Sa panayam ng programang Balita Antimano, sinabi ni Commuters of the Philippines President Julius Dalay na kailangang isipin ng gobyerno ang magiging epekto sa mga ordinaryong commuter ng planong isa-pribado ang EDSA busway. Problema anya sa mga commuter kung magiging kabantay ng pamasahe sa bus ang pasahe sa tren. Muli ring nanindigan si Dalay na importante ang busway at hindi ito dapat tanggalin. Radyo 630 Balita. Naniniwala ang grupong Passenger Forum na hindi uubra ang plano ng pamahalaan na saluhin lahat ng MRT3 ang mga pasaherong gumagamit ng EDSA busway. Sinabi ni The Passenger Forum Convener Primo Murillo sa programang Balita Antemano na magkaiba ang ruta ng busway at MRT3. Mas mahabaan niya ang busway at hindi umaabot ang linya ng tren sa Monumento sa norte at Pitex sa south. Dagdag pa ni Murillo, 24 na oras din anya ang operasyon ng busway kumpara sa biyahe ng MRT3. Radyo 630 Balita. Sa aming pagbabalik, 5 Thai na dating bihag ng Hamas sa Gaza nakauwi na ng Thailand. At sa ating balitang sports, Barangay Ginebra Rain or Shine Elasto Painters umabante sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Yan ang iba mga balita sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo 630 para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo 630 para sa mamamayan. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo.
Nina Corpuz, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpuz, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630 para sa mamamayan. 630. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hatawang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capuchon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estareja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Basta't balita't serbisyo publiko. Antimano kay Robert Mano. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Balita sa labas ng bansa, 5 Thai na nabihag dahil sa gera sa Gaza ang nakauwi na sa Bangkok, Thailand. Pinakawalan noong January 30 ang 3 Thai bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Hamas at Israel. Aabot sa 31 ang mga dinukot na Thai ng mga Hamas militant noong October 7 attack sa Israel, pero 28 pa lang ang pinapakawalan. Samantala, iniimbestigahan sa New York ang posibilidad na may bird flu ang mga ibon sa mga zoo. Ayon sa mga otoridad, 3 sa 15 ibon na namatay kamakailan ng natuklasang may bird flu. Dahil dito, ipinasara ng 1 linggo ang mga bird market sa ilang lugar para masuri ang kanilang mga ibinebentang mga ibon. Radyo 630 Balita. Sports Balita. Sa ating balitang sports, sumungkit ng gold medal si two-time Olympian EJ Obiena sa pole vault tournament sa Metz, France. Tinalo ni Obiena ang 7 pang world-class pole vaulter matapos maabot ang 5.70 meters. Target ni Obiena na makabalik sa dating forma ang pamawi ang world number 2 ranking matapos ang kanyang naging performance noong 2024 Paris Olympics. Samantala, umabante sa semifinals ang PBA Commissioner's Cup ang Barangay Ginebra, San Miguel at Rain or Shine Elasto Painters. Tinalo ng Elasto Painters ang Converge Fiber Xers sa Game 3 ng quarterfinal series sa score na 112-103. Makakaharap ng Rain or Shine sa best of 7 semifinal series ang TNT Tropang Giga. Sa second game, nanalo naman ang Barangay Ginebra kontra Meralco Bolt sa do-or-die game sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals 94-87. Maglalaban sa PBA semis ang Barangay Ginebra at number 1 team na Northport Batang Pier. Radyo 630 Balita. At narito po muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Patas na impeachment trial tiniyak ni Senate President Francis Escudero, Pangulong Marcos Jr.
hinikayat na magpatawag ng special session para sa matalakay ang impeachment trial. Senator Ronald De La Rosa binatikos sa pangungutya at bantang sasapakin si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. De La Rosa nagsorry sa kongresista. COMELEC, all systems go na para sa pagsisimula ng campaign period bukas para sa mga tatakbo sa national elections sa Mayo. Mga campaign material na nakakabit sa mga pinagbabawal na lugar, babaklasin. Driver ng sasakyan ni dating Senator Manny Pacquiao sinita ng DOTR SAIC dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Sa lalawigan, isa patay, isa sugatan matapos masabugan ng nilagaring bomba sa Nueva Vizcaya. At sa balitang sports, defending Southeast Asian Games gold medalist EJ Obiena sumungkit ng gold medal sa pole vault tournament sa France. Radyo 630 Balita. At yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Lunes, February 10, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable, social media at iWant TFC. Ako po si Steve Ras, nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez, nagbabalita anumang oras. Susunod na po ang Gising Pilipinas kasama sina... Kambal mo partner, andyan. Alvin El Chico at ate Victoria Tulad sa Gising Pilipinas. Happy Monday! Happy Monday mga serbisyo. Bye-bye!